solar setup para sa 250 kWh monthly consumption. So ayan po, shoutout po kay Sir RJ Rehano at nag-comment po siya at yan po ang kanyang tanong. Magkano at ano nga ba ang nababagay na solar setup para sa 250 kWh na monthly consumption sa electricity bill? So ito po hindi lang para kay Sir RJ, kundi ito po ay para sa lahat ng may mga monthly consumption na 250 kWh monthly. So sa video po na ito ay tatalakayin natin at kukwentahin kung ano-ano yung mga materyales na kailangan, kung saan mabibili, at magkano lahat ang magagastos. So umpisahan na po natin. Sulat muna natin, 250 kWh. Yan po yung nagamit mo na kuryente sa loob ng isang buwan. So kung ita-times po natin yan sa kung magkano yung singil, sa amin po ay Ormeco, sa inyo naman po ay Meralco kung sa Manila. So sa amin po ay 17 pesos per kilowatt. So 250 times 17 pesos is 4,250 pesos. So, yung monthly bill po ni Sir RJ, kung taga dito siya sa Mindoro, ay 4,250 pesos. So, yan po yung kanyang monthly bill. Ngayon, ano nga ba yung angkop na solar setup para sa kanya? So, ngayon, ikukumputin muna natin kung ano ba yung mga kailangang materials dyan. At saka natin isusunod kung magkano ang presyo ng mga yon. At ilalagay ko naman dyan sa comment section yung link kung saan nyo mabibili. So, ngayon, ay unahin natin yung mga main components ng solar setup na gagamitin natin dito. So, ilalagay natin yung apat na main components. Yung solar panel, yung battery, yung MPPT, at yung inverter. Yan po yung apat na main components ng ating gagamitin dito sa ating solar setup. So, unahin natin computein ay itong solar panel. Ano ang kailangan mong solar panel para sa 250 kWh na monthly consumption sa inyong electricity? Ano? So, ganito po yan. Ang ating pong kuryente na ginagamit ay may unit na watt-hour. At ang nagamit nga po ngayon ay 250 kWh. Meaning, yan po ay 250,000. Itong K na to ay 1,000 ito. So, 250,000 watt-hour. So, dahil 250,000 po yung nagamit natin sa isang buwan, i-divide po natin yan sa 30 days. Ang sagot po ay 8,333.33 watt-hour. So, meaning, ito yung kailangan ma-harvest ng ating solar panel sa loob ng isang araw. At bago natin makuha yung value na yan, ay marami pa tayong factors na dapat i-consider. Isa na po dyan yung maulap, yung ating inverter efficiency, yung heat and temperature losses. So, marami pa pong losses bago natin makuha yung value na yan. So, mag-a-add up po tayo dito sa ating value na ito ng 25% pa. Para maka-harvest talaga yung ating solar panel at masustain niya itong 8,333.33 per day. Yan po yung kailangan niyang i-harvest nitong ating solar panel. I-apply po natin yung times 1.25 dahil mag-a-add tayo ng 25% pa dito. At ang sagot po ay 10,416.67. So yan yung kailangan ma-produce ng ating solar panel sa loob ng isang araw. Pero hindi pa po dyan nagtatapos dahil sa loob ng isang araw, dito po sa atin sa Pilipinas, ay meron lamang tayong 4 hanggang 5 hours ng peak sun hour. So kung ang pagbabasehan po natin ay ang oras, yan ay magmumula ng 10 a.m. hanggang 3 p.m. At ang isa pang factor kung bakit 4 hanggang 5 hours lamang yung ating sun peak hour, hindi naman palaging nakatutok sa solar panel mo o sa bubong mo yung araw. So isang angle lang naman yan, hindi naman sumusunod yung bubong mo dun sa kung nasa saan yung araw. So kaya nakuha natin yung average na 4.5 hours na yon. So ito yung ating monthly at ito naman po yung ating daily. Yan yung consumption natin. Tapos ito namang 10,416, yan naman yung ating actual na dapat ma-harvest sa loob ng isang araw. Ito naman po ay yung harvest daily. At para makuha po natin yung solar panel na kailangan natin gamitin ay i-divide lang po yan natin sa ating 4.5 hours. Ayan. Ang sagot po ay 2,314.81. So yan po yung ating total ng ating solar panel na gagamitin. So para naman makompute natin kung ilang solar panel yung ating gagamitin, i-divide natin ito kung ano yung panel na available sa atin. So dyan po sa link na nasa comment section na ibibigay ko kung saan nyo mabibili yung solar panel, ay 620 watts yung available. So i-divide po natin ito sa 620 watts. Divided by 620 watts. At ang sagot po ay 3.7. Meaning po ay 3.7, hindi naman pwedeng hatiin, 4 na solar panel yung kailangan natin gamitin. So ito po ating solar panel ay 620 watts. Yan po yung nandyan sa comment section. At ang kailangan po natin ay 4 times 4 pieces. So bali ang total po niyan ay kwentahin din natin. Bali yan po yung total ng ating solar panel. 2,480 watts. So ayan po, bali tapos na tayo sa solar panel. 4 na piraso yung kailangan natin na 620 watts. Dito naman po tayo sa battery. So sa battery naman po ay ganito po yung aking pag-compute. So 250,000 pa rin po yung ating monthly consumption. So sa loob po ng isang buwan, ito yung ating nagamit. Pero hindi naman lahat yan ay kukunin sa battery.
Dahil ang battery ay ginagamit lang naman kapag gabi. O kaya ay brown out tapos madilim yung ating kalangitan. So kapag madilim po at kulimlim ay wala tayong harvest masyado. Sabayan pa ng walang kuryente ay talagang sa battery lahat kukunin itong 250,000. Meron po kasing tatlong klase ng paggamit ng ating kuryente. Meron pong bahay na walang tao sa araw, halimbawa ay wala din siyang ref. Ito ay umaasa lang talaga sa battery. Kasi sa gabi lang niya ginagamit. So sa battery lang iaasa yan. Dahil kapag gabi lang may tao dun sa bahay. So sa pangalawa naman, kung itong solar setup nito ay gagamitin mo sa opisina. So kahit wala na talaga yung battery, So kapag opisina kasi ay pang araw lang, so sa panel na lang iaasa, hindi na kailangan ng battery. So ganun ulit, in case na lang na mag-brown out tapos madilim yung kalangitan, ay dun ka talo kapag wala kang battery. So sa solar panel lang talaga umaasa yung mga opisina. So sa pangatlo naman ay yung hati. Ito yung halimbawa ay merong tao sa bahay sa araw, ibig sabihin gumagamit ng kuryente kagaya ng mga ilaw, electric fan, at aircon, at refrigerator kasi ang refrigerator naman ay 24 hours. So both na ginagamit yung ating battery sa gabi at yung solar panel sa araw. So itong ating pagkukompute ngayon ay dito tayo magbabase. Ayan. Parehas ginagamit sa gabi yung battery, sa araw naman ay solar yung nagsosuporta. So kadalasan sa ating mga bahay ay ganito yung nangyayari. So, hindi lahat ng consumption natin na itong halimbawa 250,000 ay doon mo kukunin lahat sa battery. Lahat ng ma-harvest nitong ating solar panel ay ipapasok lahat doon sa ating battery. So, hindi po ganon. Kung ating pong susumahin ay nasa 70% lang po yung ipapasok natin doon sa ating battery na manggagaling dito sa panel. So, 70% yung ginagamit nating consumption sa gabi dahil nga ay gabi walang araw. So, yan yung gagamitin natin doon sa ating battery, 70%. So, 250,000 po yung ating monthly consumption. Ita-times po natin yan sa 70%. Times 0.7. Ayan. Is 175,000 watt-hour monthly. So, yan po i-divide natin sa 30 days. Divided by 30 days. Ayan. Makukuha po natin yung value na 5,833.33. So, dahil may losses nga po ulit yung ating inverter at yung ating system dahil sa heat, ay mag-a-apply po ulit tayo ng 25%. So, mag-a-adapt tayo times 1.25 is 7,291. So, para malaman natin kung ano sukat ng battery, yung kailangan natin gamitin dito sa ating setup, i-divide po natin yan kung anong system yung setup mo. So, ang nire-recommend ko po sa inyo ay 48 volt setup para po wala masyadong losses at maganda yung efficiency na makukuha natin dun sa ating solar setup. So, i-divide po natin yan sa 48 volts divided by 48 volts is 151 AH. So, hindi pa po natatapos yan dyan dahil kailangan po nating i-apply yung 20% na DOD. Hindi po natin kailangan lubatin yung ating battery. Magtitira tayo ng 20% para magtagal yung buhay niya. Kumbaga para ma-maximize natin yung buhay ng ating battery, halimbawa ay 5 years, ay may extend natin siya ng hanggang 10 years. So para i-apply natin yung DOD ay divide natin ito sa 80%. Ayan. So 189 AH yung kailangan nating capacity. So i-round off na rin natin yan sa 200 AH para meron pa tayong allowance dun sa ating battery. So kapag kasi nagkaroon na tayo ng solar setup sa bahay ay hindi natin maiwasan na magdagdag ng appliances at medyo sumobra sa gamit kasi nga ay inaasahan natin na may solar setup na tayo. Yun talaga yung reality kapag nagkakaroon ng solar setup. So i-round off na natin yan sa 200 AH. 48 volts, 200 AH. So, yan yung kailangan natin na battery. So, sa MPPT naman po, ay dito na tayo magbase sa ating solar panel. Dahil yun yung ating gagamitin at isasaksak doon sa ating MPPT. 2,480 watts yung gagamitin natin na value. 2,480 watts. I-divide po natin yan doon sa ating setup ulit. Sa 48 volts. Divided by 48 volts. Is 51.67 ampere. So, i-round off ulit natin yan. At pwede na po dyan ang 60 ampere na MPPT. So, unahan ko na po kayo dito sa ating MPPT na 60 ampere ay pwede lamang itong apat na solar panel kapag naka 2S2P sa 48 volts. Katulad ng aking SRNE dahil pasok naman po tayo dun sa maximum wattage. Pero kapag kasi siniris mo yung apat na panel ay magta-times 4 yung iyong VOC. So, lalagpas ka sa 150 volts. 150 volts lang kasi yung maximum nitong 60 ampere. Kaya 2S2P talaga yung mangyayari dyan. Or else, pwede naman kayong bumili ng ganito na 100 AH na para kaya nyo na i-series yung apat. Tapos sa inverter naman po, ito naman po ay nakadepende kung ano yung mga gamit nyo sa bahay. So ang nire-recommend ko po dito sa setup na ito dahil maliit pa lang naman itong 250 kWh ay mag 48 volts 3 kW na lang po muna kayo. So yan po yung nire-recommend ko na inverter at
Sa 3 kilowatt po ay mapapagsabay nyo na dyan yung dalawang aircon na 1 HP at saka 0.5 or yung mga rice cooker at 1 HP na aircon. So yan naman po ay 3 kilowatt. So 3,000 watts po yung pwede nyo isaksak dun sa inyong inverter. Wala namang problema kung abutin natin ito dahil hanggang 3 kilowatt talaga yung continuous output. Nung ating inverter na nire-recommend ko, yun po is not inverter. So ilalagay ko po dyan mamaya sa comment section yung link. Lahat ng mga mabibili nyo ito. So tapos na tayo dun sa ating main components, yung apat na yan. At dadako na tayo dun sa ating yung presyo at kung saan mabibili. So, screenshot nyo muna po ito para hindi mawala dahil buburahin ko ito. So, meron po tayong apat na solar panel. At ang presyo po nito sa online ay 6,800. So, nandiyan po sa comment section yung link kung saan nyo mabibili. At, bali apat na 6,800. Pero kung makakakuha kayo ng voucher, ay aabot pa yan ng 6,100. Katulad ng pinakita ko last vlog na umabot siya ng 6,100 na lang yung kada isang piraso. So, 6,800 yan. Times 4 dahil apat na peraso. 27,200. So sa connection naman po nito ay 2S2P tayo. Kasi hindi pwedeng apat na naka-series. So pagko-connect nyo lang po itong negative at yung positive. Ayan. Pagko-connect mo yan para mag-series siya. Tapos ipagpaparallel nyo po. Ayan. Itong positive. Tapos itong negative. Para makukuha tayo ng 2S2P. Ito po ay 620 watts na panel. So para naman po kayo ay makapag-parallel ng ating mga panels, ilalagay ko din niya sa comment section yung link kung saan nabibili yung Y connector. Meron pong Y connector yan na nakaganon. Ayan. Para maipag-parallel mo po itong ating mga panel. Susunod po natin ay yung ating MPPT. 60 ampere po yan at ang nire-recommend ako po sa inyo, ayan, nasa comment section din. SRNE po yung tatak. Ito po ay 60 ampere. SRNE. So nasa sa inyo na po kung bibili nyo yung mas mataas, mas maganda. Halimbawa ay 100 ampere. Ang presyo po nito, ang bili ko ay 7.5. Pero kung may voucher po kayo ay mas makakamura pa kayo. So 7.5 po ang presyo niyan. Tapos po yung ating battery ay 48 volts, 200 AH. So yan po yung nire-recommend ko dahil yan yung lumabas sa ating computation. So yan po ay nasa sa inyo na rin at nasa inyong budget kung kakasya ba. Pero kung may pambili talaga kayo na isang bigla ito, mas maganda. Nasa sa inyo na po kung 100 AH yung inyong gagamitin. Kasi kung 100 AH po yung inyong gagamitin, ay kakailanganin nyo dyan ng 8 na piraso ng 100 AH. Ayan. Ito po ay Contigo 100 AH. Ito kasi ay pag pinag-series mo, makakabuo ka ng 48 volts, 100 AH. Eh, ang kailangan natin ay 48 volts, 200 AH. So, kailangan mo ng 4 pa para ipaparallel mo yan dyan. Ayan, ganyan. Para makabuo ka ng 48 volts, 200 AH. So, depende na lang po sa inyo yan. Nandiyan naman sa comment section yung link kung ano yung bibilhin nyo. Meron kasi 24 volts. Kung 24 volts naman po yung gagamitin nyo, ay kakailanganin nyo po ay 4 na piraso. So, 24 volts na 4 na piraso. Pero, 2S2P din po yan. Pag pinag-series mo yan ay magiging 48 volts, 100 AH ang bawat isang piraso nito. Isang pares. So, pag pinag-parallel mo, magiging 48 volts, 200 AH at makukuha mo na yung value na yon. So nasa sa inyo na po kung anong bibilhin nyo. Ito po ay yung take to 12 volts na 100 AH. Ito naman po ay 24 volts 100 AH. Yan, peraso po yan ng ating batteries. Ilalagay ko po dyan sa comment section yung link kung saan nyo po mabibili. At ang presyo po nito, kung halimbawa ito yung inyong susundin, so ang presyo po kasi ng 12 volts 100 AH, katulad nitong sa akin na pakikita ko. So ayan po. Yan, 12 volts 100 AH, bali 6 yung akin na yan, ay pagka may voucher po kayo, ay mas makakamura kayo. Baka umabot pa siya ng 10.5. Ang bili ko kasi dati ay 8.5 lang ang piraso. So ngayon po ay 10.5 na dahil sobrang mahal na nga po at nagtaas na. 10.5 times 8 is equal to 84,000 po yung ating budget para doon sa ating battery. Yan naman po inasa sa inyo, pwede naman pong 4 na piraso lang muna para hindi masyadong mabigat. At yun ay 42,000 lang. At kayo na pong bahala magtipid sa gabi. Pero sigurado po ako, sa consumption nyo na 250 kWh ay baka kapusin kayo sa gabi. Pero kung sa araw naman kayo mas madalas gumamit, gawin nyo na lang pang emergency sa gabi itong 4 na battery kung wala talagang budget. Ano? So tapos na po tayo dito sa ating battery at ang kailangan naman po natin ngayon ay ang ating inverter. Ito po ay 48 volts, 3 kilowatt. So, ang nire-recommend ko po dyan ay itong ating is not inverter. Ayan po, ito Toroidal Pure Sine Wave. May AC charger na rin po yan at safe na mag-charge sa Ormeco or sa Meralco. Hindi katulad nung iba, hindi ko na i-mention, kulay blue din po yon, pero ang dami talaga ng issue tungkol dun sa inverter na yon. So, hindi ko po siya nire-recommend dahil maraming na nga ako nakita
na sira. Kumbaga, may nagme-meltdown na tornilyo sa loob, pumuputok yung MOSFET at nagkakaproblema siya kapag ginagamit yung AC charging. So sa snap inverter po talaga ako. So ito po ay snap. At ang presyo po niyan ay 15,000. Pero kapag po may voucher kayo, kagaya ng dati, nag 12,000 yung presyo niya nung nagkaroon ng sale. So ilalagay na lang natin dito ay 13,500 dahil yun din ang bili ko dyan. At dumako na tayo dun sa ating wirings. So, kailangan natin dito ay wire. Dahil naka 2S2P tayo, ay inire-recommend ko po dito ay yung 6mm squared. So, hanggang 40 amps po yung kaya nun. So, ito po ang wire nito ay 6mm squared. So, ang sukat niyan sa ating number, halimbawa ay AWG, ay yan po ay 10 AWG. So, sa haba naman po niyan ay depende rin dahil magkakaroon tayo ng voltage drop kapag mahaba. Pero dahil yan ay 10 AWG, mataas yung amperaheng kaya niyan, ay siguro hanggang 20 feet ay kaya naman. So, ang kailangan natin dyan ay 6mm squared na wire papunta sa ating MPPT. Pero bago yan makarating ng MPPT, kailangan natin ng circuit breaker. Para naman po sa circuit breaker, at titingnan nyo po ay yung inyong ISC ng inyong panel. Sa likod ng panel, makikita nyo dun yung ISC. Ang nakalagay po dyan ay, sa palagay ko na lang ha, nasa 14 amps yung ampere nyan, yung ISC. So, dahil nag 2S2P tayo, kapag pinag-series, hindi madodoble yung 14 dahil naka-series. Yung voltahe yung madodoble. So, aabot niya ng 100 voltage. Tapos, yung ISC niya ay mananatiling 14 ampere. Pero, pinag-parallel pa natin. So, madodoble naman ngayon yung ating ISC at mananatiling 100 volts yung ating apat na panel. So, 14 times 2 is 28 ampere. So, sa 28 ampere po na ISC, itatimes mo po yan sa 1.25 dahil yun po ay para sa safety factor ng continuous load. So, 35 amps po yung circuit breaker na kailangan yung gamitin dito. Dahil kayo po ay naka 2S2P, ano. So, hanggat kaya naman ng ating wire ay walang problema yan. Basta tama lang yung sukat ng ating circuit breaker para hindi siya nuisance trip. So, tapos na po tayo yan. At sa MC4 naman po ay libre na yung MC4 niyan. Pero ilalagay ko din sa comment section yung link ng MC4 na pwede nyo mabili. So, yan nga pala ay positive, negative lang din naman. Hindi ko na nagamit yung isa kong pen na kulay pula. So, yan naman ay positive, negative lang din. So, galing sa ating MPPT, papunta dito sa ating battery. So, bago natin mai-connect ulit yan, kailangan na naman natin ng circuit breaker. So, yung ating panel nga pala ay 620 watts, apat yun na piraso. 620 times 4 is 2,480. I-divide mo ngayon yan dun sa ating setup. Divide 48 volts is 51.66. Apply po ulit tayo ng safety factor na 1.25 is 64 ampere. So kung meron po kayong mabibili, sa palagay ko ay 63 amps lang yung mabibili nyo na mas malapit dito. So nag-round off tayo ng konti pababa, ano. So dito naman po sa ating inverter, dahil ito ay 3 kW, i-connect po ulit natin yan dito sa ating battery at gagamit tayo dyan ng breaker ulit. So MCCB na po yung gagamitin natin dito. So bali yan po yung MCCB, yan ang itsura. At ganyan naman po yung breaker, ano. So sa MCCB naman po, ayan, i-connect natin dito sa ating battery, ano. Pero bago natin i-connect, ay computein muna natin yung ating value niyan. So 3,000 watts yung ating inverter. I-divide po natin yan ulit dito sa ating setup na 48 volts. 48 is equal to 62. Tapos, apply po ulit tayo ng safety factor na 1.25 is 78. So, 80 amps po yung ating pinakamalapit. So, pwede nating 80 amps yung MCCB dyan. So, ang presyo po nito ay tatarahan ko ng 1,000. Ito namang dalawang circuit breaker ay aabot yan ng 250 ang isa, no? So, 500. Tapos, yung ating wire ay ipagpalagay na natin na 1,000. At kasama po yung mga groundings, yung mga ATS, yung external, yung mga AC wires, at yung iba pang breakers para sa AC. So, may mga railings pa rin po na patungan ng ating mga solar panel. So, tarahan na lang natin ng 10,000 yung additional doon sa lahat ng mga gamit na yon. Is 144,700. 144,700. Yan po yung kabubuang magagastos nyo dyan sa inyong solar setup na recommended ko base dun sa ating computation. Dahil yun po yung inyong monthly consumption, 250 kilowatt. So bali yun po, 144,700 yung magagastos dun sa ating solar setup.
para sa 250 kilowatt hour na consumption monthly. So sa lahat po ng merong 250 kilowatt hour na monthly consumption, ito yung solar setup na nababagay sa inyo. So yun po ay may mga safety devices na rin, pero hindi ko na isama yung proper groundings at yung battery equalizer. So ilalagay ko naman dyan sa comment section yung link ng mga materyales kung saan nyo mabibili yung mga yon at kung ano yung mga sukat na dapat yung bilhin. So gawin na po natin 150,000. So sa 150,000 po ay hindi pa po kasama din yung labor cost. Yan po ay solar materials pa lamang. At kung magpapagawa po kayo sa iba ay magbabayad pa kayo. Pero kung kayo ay willing na mag-DIY at willing kayong matuto, mag-aral na mag-DIY ay mas maganda dahil yun lamang yung magagastos nyo. So mas malaki yung matitipid nyo. So sa mga gusto pong magpa-compute, i-comment nyo lamang po dyan sa comment section yung monthly consumption, kung ilan yung electricity na nagamit ninyo, base doon sa inyong resibo ng inyong Ormeco or ng inyong Meralco. At i-compute natin at gagawin natin ng video para malaman ninyo kung ano yung sukat ng solar setup na nababagay sa bahay nyo. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung meron man po ay pwede po bang pakashare para malaman din po ng iba. Maraming salamat po.